Kamusta, Sagittarius? Welcome to Like a Tarot. Gamit itong rune ay alamin natin kung ano ang kapalaran mo kasi isa rin ito sa paraan para makapanghula. Itong Ansus ang nagsasabi na may sitwasyon na nami-mental block ka. Mag-ingat ka sa mga mapanlinlang lalo na sa hindi mo lubos na kakilala para makaiwas sa manluloko. Itong Isas, kung meron ka mang kahilingan, medyo mabagal yung dating, kaya pairalin ang patience. Ipagpatuloy mo yung mga sarili mong pamamaraan para makakasabay ka sa daloy ng buhay mo. At saka dalawang bato na yung nagsasabi na yung hindi tapat na person ay nasa loob ng bahay mo. Lahat ng pagdududa or tanong mo sa isip mo ay magkakaroon ng kasagutan in the near future. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1 week reading para sa iyo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin muna natin yung energy mo para sa situation. The Emperor, the Star, Knight of Swords. Ano man yung mga pinagdaraanan mo sa buhay ay malalagpasan mo. Kasi lahat ng nasa isip mo or sitwasyon na ginagalawan ay alam na alam mo kung ano yung magiging solusyon. Makakamit mo yung success, kasaganaan sa buhay mo at ito yung magpapakalma sa sitwasyon. Lalo na yung mga malabong sitwasyon, magkakaroon ng malinaw na kasagutan. Panahon ang makakasagot sa mga katanungan mo, kaya hindi mo kailangan pilitin yung person lalo na kung walang pag-amin. Sa career or negosyo, nagiging maganda yung takbo nito kasi focus ka at saka committed sa nasimulan mo. At saka yung swerte at blessings ay kusang darating sa iyo sa career or negosyo. May posibilidad din na gusto mo kasi ng stable na career o negosyo kaya ang ilan sa inyo magkakaroon ka pa ng extra na trabaho or kita. At yung mga hindi nakikitaan na potensyal ng iba ay napagtatagumpayan mo sa career man o negosyo. Ang ilang single, mamimit mo na yung potential person na nakalaan para sa iyo. Faithful siya at saka masusuportahan niya yung mga pangangailangan mo. Ang ilan sa relationship nyo, yung person mo dahil sa focus siya sa karir niya ay hindi mo nakikitaan na merong progress ang relasyon nyo. May changes na mangyayari. Pwedeng ikaw yung mag-iwan sa person mo or siya yung mag-aabandona sa relasyon. At kung may negative na sitwasyon na dumating sa buhay mo, ang kapalit naman nito ay positive na progress sa buhay mo. 8 of Cups, Justice, 3 of Wands. Ito naman yung hadlang. Dahil nga sa merong person na nag-abandona sa situation, ito yung nagiging hadlang. Kumbaga walang nagiging progress yung sitwasyon mo. May mga sitwasyon sa buhay natin na hindi natin nararamdaman o napapansin
na kumikilos na yung may kapal para sa atin. Kaya kahit mahirap gawin, sikapin na maging mabuti sa kapwa para good ang babalik sa iyo. At sa pag-alis mo sa situation or sa pagpapatuloy mo sa buhay mo, ma-overcome mo lahat ng challenges na dumarating at darating pa. Sinabi na ito ng mga bato at sinasabi muli dito na mag-ingat ka sa financial na meron ka para hindi ka madaling maloko at saka kailangan ng pagsusuri sa mga gusto mong pasukin na investment or sa mga gagastusin. Nakadalawang cards ka na magiging stable yung financial mo at saka magiging secure ka hanggang future. Kaya wag mong hayaan na maloko ka at mawala sa iyo yung pinakaiingatan mo na kita. Para sa ilang single, lahat naman tayo may takot na makipagrelasyon muli. Pero malapit mo na matagpuan yung lifetime partner mo. Nasa malayong lugar yung person na para sa iyo. Ang ilan sa inyo sa relationship, LDR ang connection nyo ng person mo. Kaya mas lalo kayong nahihirapan na makapag-usap. At isa sa inyo ang nag-abandona sa relasyon. Nine of Wands, Seven of Swords, The World. Ang ilan sa inyo, pinoprotektahan mo na yung sarili mo sa mga taong alam mong masasaktan ka lang. Tahimik mo itong ginagawa sa mga taong alam mong mahirap mapagkatiwalaan. At saka kinukutuban ka na din na may mga tao talaga na hindi mo pwedeng pagkatiwalaan, lalo na't malayo ka sa person na ito. Pero itong mga nangyayaring sitwasyon sa buhay mo ang mas magbibigay sa iyo ng tagumpay. Kasi wala nang nagiging hadlang at saka mas marami kang naiisip na solusyon para sa ikakabuti ng buhay mo. Malulungkot ka man sa mga pinagdaraanan mo ay makakabangon ka din. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, pinagsusumikapan mo na hindi ka matalo ng mga health issues, stress or depression. At saka ang advice ng mga cards sa kalusugan, iwasan mo na yung mga hindi makakabuti sa kalusugan mo, kahit paunti-unti. I-a-apply mo na sa sarili mo yung disiplina at saka nakadalawang cards ka na para sa good health. Para sa ilang single, nagiging protective ka sa sarili mo na kahit na merong bagong potential person na dumarating sa iyo ay iniisip mo kung ano yung intensyon ng person. At saka may ilang single na mas happy ka sa pagiging single mo kasi walang pumipigil sa iyo, lahat ng pupuntahan mo at saka may ilan sa inyo na mas nakakaipon ka. Happy ka at saka nararamdaman mo na kompleto ka at kontento sa sarili. Itong The Death ang nagsasabi na kailangan mong mag-move forward sa buhay mo at saka talikuran mo na kung ano man yung mga maling paniniwala o lumang paniniwala. Tanggapin mo yung mga pagbabagong nangyayari sa buhay mo at saka yung mga bagong paniniwala, lalo na kung merong person na nag-e-educate sa iyo. Bukod sa pag-share ng kapwa mo sa ideas or kaalaman, makakakuha ka rin ng kaalaman sa pagsisimba. Kung ano man yung relihiyon na pinaniniwalaan mo.
Hindi nakakabuti sa iyo na magstay sa nakakasakal o nakaka-stress na sitwasyon. Sa mga nasa relationship, ang ilan sa inyo, nahihirapan kayo pareho ng person mo na ipakita yung totoong nararamdaman or emosyon. At kung ikaw yung naglilihim sa person mo, ito na yung tamang panahon na para sabihin mo na sa kanya kung ano yung katotohanan. Ito naman yung feelings ng person mo na pwede rin ipakita kung ano yung feelings mo. Nagsisisi itong person mo na sana mas trinato ka pa niya ng tama at totoo. Alam na alam ng person mo kung ano yung mga nagawa niya sa iyo sa nakaraan or patuloy man na ginagawa. Ayan guys, so pareho lang. Nagsisisi siya at nagsusorry sa iyo kasi hindi siya naging totoo sa relasyon nyo. Kasi sa tarot cards, ang kalaban ng person mo yung konsensya niya hindi ikaw. Kaya kung mapapansin mo, wala siya sa mood kasi nga hindi niya masabi sa iyo kung ano yung totoong feelings niya or ano yung totoong sitwasyon kung bakit nagkakagulo yung relasyon niyo. Posible na ito yung kinakatakot ng person mo na baka kung ano yung sabihin niya sa'yo ay hindi mo na paniwalaan at saka kung maghihiwalay kayo, hindi kanya kayang kalimutan. Alam din ng person mo na siya yung may issue sa relasyon nyo. Kaya ayaw niyang lumalim pa yung relationship nyo. Kasi itong person mo kapag malalim na yung connection nyo or relationship, naiisip niya na baka hindi niya mapanindigan yung mga gusto niyang gawin or magbago na naman yung isip niya. Pero ikaw yung pinaka-importante sa buhay niya at saka yung mga magandang nangyari sa buhay niya. Mahirap itong sitwasyon ng person mo kasi kalaban niya na yung sarili niya yung isip niya at saka kung ano ba talaga yung gusto niya. Mas makakabuti sa person mo na ayusin muna niya yung sarili niya bago mag-commit sa relasyon. Marami kasing nadadamay at saka nasasaktan sa mga nangyayaring sitwasyon sa inyo. May ilan sa inyo na kakaharapin nyo ng person mo yung pagbabagong nangyayari sa relasyon. Susubukan mo pa rin na matulungan siya at ma-save ang relationship. Scorpio, Aries, Aquarius, Pisces, Taurus, Capricorn. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Ang ilan na nagkahiwalay, meron pa rin positibong darating sa buhay mo dahil sa mas pinili mo yung payapa na direksyon. Ito yung ilan sa letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. T, S, Q, I, P, R.